Magandang araw po sa inyong lahat. Well, hindi pa po tayo nakakahinga doon sa desisyon ng ICC na merong jurisdiction ng ICC para litisin si Tatay Digong. Linabas naman po ng pre-trial chamber ang kanilang desisyon na merong probable cause, sapat na ebidensya para litisin si Tatay Digong. Ang ibig sabihin po nito, talagang tuloy na ang paglilitis si Tatay Digong at mukhang malabo na makalabas sa kulungan si Tatay Digong. Hindi ko po sasabihin na ako'y nasurpresa dahil sa mulat-mula, ako'y nanindigan na talagang kinakailangan ng ICC si Tatay Digong dahil wala na silang ibang kaso. Pero ang hindi ko po akalain ay yung desisyon sa jurisdiction. Dahil yan po ay legal, ang buong akala ko naman po ay malinaw na malinaw, kundi lang yung lengguwahe ng Rome Statute, kundi pati yung intensyon ng mga estado na bumuo na ICC na ang kanilang binuo ay isang hukuman na gagalaw lamang kung ang mga lokal na hukuman ay hindi na gumagana. No? Hindi ko po akalain na magpupumilit ang jurisdiksyon ng ICC. Ganong malinaw na malinaw naman po na dahil nga po voluntaryo pagiging miyembro sa ICC, yung pagbitiw ay voluntaryo din. At kung nais ng ICC na magpatuloy ang kanyang jurisdiction matapos magbitiw ang isang estado, ay kinakailangan sa loob na isang taon matapos siya magdeposito ng instrument of ratification. Pero hindi nga po ganyan ang naging desisyon ng appeal chamber. Nagulat ako dahil talagang partial dissent lamang samantalang yung naunang desisyon ng ICC tungkol sa jurisdiction 3-2, no? At least dalawa yung nag-dissent at tatlong majority. Pero dito sa pangalawang desisyon, 4 ang majority at meron lang partial dissent doon sa naging desisyon ng appeals chamber. Dito naman sa confirmation of charges, hindi na po rin ako nagugulat, no? Kasi malinaw na malinaw po na doon sa pag-conduct ng hearing, ang mga judges buo na ang kanilang pag-iisip na talagang merong probable cause at kinakailangan matuloy ang paglilitis. Halata naman po yan sa asta ng mga wes habang nagpresenta ng mga ebidensya yung mga parehong panig ng mga abogado doon sa confirmation of charges. No? At ang kulang na nga lang talaga is patakpusin na maaga ba yung confirmation of charges para nga madiretso na sa paglilitis maghanda para sa full-blown na paglilitis. Well, ang paglilitis po, ang pinakamabilis na merong paglilitis dyan ay 1 taon, ang pinakamahaba ay 10 taon. Ang punto po natin ay mukhang si Tatay Digong ay matatagalan makauwi maski pa mapatunayan na hindi siya nagkakasala. Ang pag-asa na lang po na makauwi is pag nagkaroon ng supervening event, pag lumala ang kanyang estado ng pag-iisip at kanyang kalusugan, at babalik muli ang mga abogado ni Tatay Digong para sa interim release. No? Dahil lang talagang kondisyon naman sa interim release, kung merong pangangailangan, yung physical at mental condition ng nasasaktal. Gayunpaman, bagamat tayo po'y nalulungkot, bubuhayin ko po muli yung aking suhestyon na siguro panahon na para questionin natin yung legalidad ng pagkakaaresto kay Tatay Digong. Sa tingin ko wala na pong mawawala ngayon dahil wala nang kahit anong pag-asa na mapalabas si Tatay Digong na mas maaga dyan sa ICC. Wala na po, tuloy na po ang paglilitis dahil na-confirm na ang charges at na-affirm na ang jurisdiction ng siguro wala pong mawawala. Subukan na natin yung aking minumungkahi, yung ating gamitin ay ang international human rights remedies na hindi ka po pwedeng gumamit kung hindi nagkakaroon ng exhaustion of domestic remedies. Ang aking suggestion po muli ay questionin yung legalidad ng pagkakaaresto sa kanya dahil yan ay sa pamamagitan ng kidnapping. At sa aking paninindigan, kapag ang jurisdiction ay nakuha sa pamamagitan ng kidnapping, dapat mawala ang jurisdiction ng hukuman. Ultimately, ang magdedesisyon po niya sa aking suggestion ay ang European Court of Human Rights dahil siya po ay nakakulong sa Europa, sa teritoryo ng Netherlands. Pero bago ka makarating doon sa hukuman na yan, kinakailangan dalhin muna sa lokal na hukuman ng Netherlands dahil ang Netherlands naman ang siya nagkukulong sa kanya. No? Bagamat ito ay dahil sa tinatawag na headquarters agreement sa panig ng Netherlands at ng International Criminal Court. Gayunpaman, ang may obligasyon na itaguyod ang karapatan ng due process ni Tatay Digong ay obligasyon ng Estado at hindi naman po ng International Criminal Court dahil hindi naman po bansa ang International Criminal Court. Sana po magkaroon ngayon ng pagkakataon para repasuhin yung ating suhestyon. Itong suhestyon ko naman po ay dahil kinakailangan sa tingin ko
pag-isipan ang lahat ng mga pamamaraan para makauwi na si Tatay Digong sa lalong mabilis na panahon. Yan naman po siguro ang kagustuhan ni Tatay Digong at yan din ang kagustuhan ng napakaraming mga kababayan natin sa Pilipinas makapiling muli si Tatay Digong. Sana nga po. Galing po dito sa Europe, ang malungkot na spok sa Harry Roque nagsasabi, I still love you Philippines, you're the only country that I have, you're the only country that I will love. God bless the Philippines, God bless Tatay Digong, naririto lang po tayo, tuloy po ang